Tulungan mo ako, O Diyos, dahil tulad ng lahat ng mga anak ng tao, kailangan ko ang iyong araw-araw na biyaya. Ang mga pagpapala kahapon ay maaaring hikayatin, ngunit hindi mag-aalala sa mga pasanin ngayon. Naway makilala kita bilang pastol ng aking buhay at walang hanggang kaluluwa. Naway ang aking mga takot ay matunaw sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Tulungan mo akong mahalin at ipakita ang diwa ng pag-ibig sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng tao. Naway ang aking buhay ay maging isang kaluwalhatian sa iyong sarili. Isang tulong sa aking kapwa-tao at kapaki-pakinabang sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. O Diyos, alam kong mahal mo ako at pinapatawad mo ako at lahat ng iyon, at alam ko sa aking sarili na ang ilan sa aking mga pagsabog ay hindi mabuti. Ngunit Panginoon, ako ay labis na bigo dahil walang sino man ang tila nakakaunawa sa akin o kung ano ang kailangan ko. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na wala kang anumang bagay laban sa akin at ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad sa iyong kamangamanghang dagat ng pagkalimot. Sa palagay ko, alam ko rin na ang aking pag-uugali sa mabuti sa lahat at ang paraan na pinapayagan ko ang aking pagkabigo na mabuo at sumabog ay talagang mali at hindi nakakalulugod sa iyo. Panginoon, alam ko na kailangan kita sa aking buhay dahil alam ko na walang iba kundi ikaw na maaaring ayusin ang pagkabigo na ito sa akin. Nagdudulot ito ng tensyon sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan din, at alam kong kailangan itong ayusin. Panginoon, kailangan ko ang iyong biyaya sa akin. Sa kaibuturan ko, ipinakita sa akin, Panginoon, kung paano ako magiging uri ng tao na kailangan kong maging. Tulungan mo akong bumuo ng tamang uri ng relasyon sa lahat ng tao sa buhay ko. At din Lord, hinihiling ko na ipapakita mo sa akin ang tamang paraan upang mag-react kapag nagsimula ang mga bagay na bumaba sa akin at nakaramdam ako ng pagkabigo. Salamat sa iyo na talagang nagmamalasakit ka sa akin, at salamat sa iyo dahil alam ko yon sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu. Maaari akong maging taong gusto mong maging ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Paano ko pinupuri at pinapasalamatan ka, Ama, na ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at nalubos na nauunawaan ang mga kahinaan, at salamat, Ama, para sa iyong masaganang probisyon at mapagbigay na kamay ng pagpapala na iyong ibinibigay sa bawat isa sa atin araw-araw. Ikaw ay isang mabuti at makapangyarihang Diyos na ang dakilang habag at magiliw na awa ay bago tuwing umaga. Mahusay ang iyong katapatan sa amin at sa lahat ng tao.
Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati namin, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong kadakilaang kaluwalhatian. Itinataas namin ang aming mga kamay sa pagsamba at papuri sa harap mo, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa amin, magalang na takot at mapagpakumbabang papuri. Ngunit Ama, hindi lamang namin pinupuri at pinapasalamatan ka sa matapat na pagbibigay ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, kundi para sa kamangha-manghang kaloob ng kaligtasan na malaya mong ibinibigay sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Naway hindi tayo tumigil sa pagsamba sa iyo sa pag-iisip at sa gawa. At naway ang ating buhay ay hindi tumigil sa pamumuhay sa pagkamangha at pagtataka. Alam na ang walang hanggang lumikha at makapangyarihang Diyos ng sansinukob ay dapat mamatay upang iligtas ang isang makasalanan tulad ko. Purihin ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Amen. Ama, nabubuhay tayo sa isang galit na mundo na lalong galit na mga tao, kung saan ang ating buhay ay puno ng pagbabago at paglipat. At tila lumilipat tayo sa isang mapanganib na lipunan na hindi katulad ng mundong dati nating kilala. Parami ng parami ang Ama, nararamdaman namin ang pangangailangan na kumapit ng mas malapit sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, alam na ikaw ay isang Diyos na hindi kailanman nagbabago sa amin. Tulungan kaming ayusin ang aming mga puso at isipan sa iyong walang hanggan at hindi nagbabagong katotohanan, at hugasan ang aming sarili araw-araw sa paglilinis ng baha ng tubig ng salita. Protektahan mo kami, manalangin kami mula sa mga taong maghahangad na pahinain ang aming tiwala sa iyo, at naway matiyagan naming tiisin ang mga paghihirap na maaari naming harapin. Paunlarin mo sa akin ang isang tunay na saloobin ng papuri at pagsamba, anuman ang mga pangyayari, at tulungan mo ako na manalangin ako upang palakasin ang aking sarili sa pananampalataya at hinahanap ang maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, si Hesukristo. Anuman ang mga paghihirap at panganib na maaari kong harapin, ipinagdarasal ko na sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, maaari akong lumapit sa iyo na may tunay na saloobin ng papuri at pasasalamat para sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, kung paano namin gustong marinig ang kahangahangang mensahe ng anghel sa sangkatauhan na ipinadala mo noong unang umaga ng Pasko, nang ang isang makalangit na kuro ay umawit ng maluwalhating pagpigil nito. Kaluwalhatian sa Diyos sa pinakamataas.
at kapayapaan sa lupa sa mga tao. Kung paano kami ay nagagalak na alalahanin ang maluwalhating dahilan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ipanganak sa isang lahi ng mga makasalanan at upang mamuhay ng isang perpektong buhay upang sa pamamagitan ng iyong biyaya, siya ay maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at mabawi ang kapayapaang iyon sa pagitan ng Diyos at ng tao na mawala sa harden. Napakaraming taon na ang nakalipas. Bagamat ang makalangit na kuro na iyon ay umawi ng kanilang masayang pagpigil, mga 2,000 taon na ang nakalipas. Naway ang liwanag na maluwalhating mensahe ng biyaya na ito ay sumikat ng malalim sa puso ng mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng dako. Naway ang liwanag ng maluwalhating mensahe ng biyayang nito ay sumikat ng malalim sa puso ng mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng dako, upang si Jesucristo ay maingat sa puso at isipan ng marami. Sapagkat si Jesus mismo ay nangako, kung ako ay bubuhatin, ay dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking sarili. Ipinagdarasal namin na maakit mo ang marami sa iyong mapagpatawad na mga bisig ng biyaya at awa. Naway hindi tayo tumigil sa kaluwalhatian sa walang hanggang mensahe ng kapayapaan sa lupa at mabuting kalooban sa mga tao, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng karangalan at papuri. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos at ang lupa ay nakikiisa sa kanila sa isang kahangahangang kuro ng karapat-dapat na papuri. Sa iyong banal na pangalan, ngunit hindi dapat magkaroon ng higit na pagpapahayag ng iyong biyaya at kaluwalhatian. Wala nang karapat-dapat na pagpapahayag ng iyong pagkamangha at papuri, kundi ang pagsamba na nahuhulog mula sa mga labi ng mga makasalanan, naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat tinubos mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo at binihisan mo kami ng iyong sariling mga kasuotan ng katuwiran. Karapat-dapat ka sa aming walang tigil na papuri at kaluwalhatian sa buong panahon at sa walang hanggang mga panahon na darating. Pinupuri at pinapasalamatan namin kayo sa iyong dakila at mahalagang mga pangako. Ang panahon ng binhi at pag-aani, araw at gabi, tag-araw at taglamig, ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat ang iyong awa ay nananatili magpakailanman. Ginagawa mo ang iyong araw upang bumangon sa masasama, pati na rin sa mga naligtas, at nagpapadala ka ng mga pag-ulan na nakakapreskong ulan sa hindi makatarungan, pati na rin sa matuwid. Ngunit Panginoon, walang higit na patotoo ng iyong kagandahang loob at pagtitiis kaysa sa pagkakataong matubos ng dugo ng iyong bugtong na anak. Isang regalo ng biyaya na ipinaabot mo sa mundo ng nahulog sa tao, pagpapala at kaluwalhatian
at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan maging sa ating Diyos magpakailanman. Amen. Karapat-dapat ka, O Panginoon, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at lakas at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala, Ama. Walang anuman sa langit o sa lupa na maihahambing sa kahangahangang kaluwalhatian at biyaya na iyong ibinuhos. Sa hindi masabi at masaganang sukat sa lahing ito ng nahulog na tao. Kaya sa ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo nang ipinadala mo siya sa mundo upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng kaninong kamatayan at pagkabuhay na magpuli ay tinubos tayo mula sa hukay ng impyerno. Wala nang mas maganda o karapat-dapat sa ating pagkamangha at pagtataka at walang hanggang papuri kaysa sa mga niluluwalhati na sugat sa katawan ni Kristo, na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan at kay Satanas, kamatayan at impyerno. Hindi lamang ninyo kami nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong makapangyarihang kamay, kundi sa pamamagitan ng iyong biyaya, kami ay nabili ng isang halaga, ang mahalagang dugo ni Jesucristo. Naway hindi tayo maging masyadong pamilyar sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ating account. Nang ipinadala mo siya upang mamatay para sa ating mga kasalanan at tubusin ang ating buhay mula sa pagkawasak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Ama sa langit, bigla kong napagtanto na ang pagkain ay naging isang tunay na pagkahumaling sa akin at ako ay lubos na nabigla na mapagtanto ang pinsala na ginagawa ng katakawan na ito sa aking katawan at sa aking mga relasyon. Kasama ang aking relasyon sa iyo, Panginoon. Hinihiling ko na sa akin na tulungan mo akong sirain ang nakakabaliw na pananabik na ito para sa pagkain, at tandaan na sa lahat ng bagay, kabilang ang aking mga gawi sa pagkain, dapat kang luwalhatiin ng aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maging matalino sa aking kinakain, at ipinagdarasal ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay ipapakita mo sa akin ang mga pagkaang iyon na nakapipinsala sa aking katawan ay nagiging sanhi ng aking mga mood na pagbago ng husto. Napagtanto ko na madalas na hindi lamang ang aking katawan ang apektado ng pagkahumaling na ito na kumain, ngunit ang aking mga emosyon ay naiimpluwensyahan, nagiging sanhi ng aking galit o nalulumbay at maging tamad. Panginoon, alam ko na kapag ikaw ay inilagay sa iyong tamang lugar sa aking buhay, iba pang mga bagay kabilang ang katakawan na ito ay ilalagay din sa tamang pananaw. Tulungan mo ako, Panginoon, at gabayan mo ako na suriin ang aking mga gawi sa pagkain at sirain ang pagkahumaling na ito sa pagkain
at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Amang Diyos, aminin ko na hindi ko pinaparangalan sa iyo ng aking buong katawan, kaluluwa at espiritu. Ngunit sa halip ay nagpakasawa sa kasakiman at katakawan na naging tinik sa aking laman. Tunay na Panginoon, ipinagtapat ko na ako ay naging alipin ng aking mga gawi sa pagkain at ipinagdarasal ko na tulungan mo akong sirain ang mga gawi na ito na labis na nakakasira sa iyo. Alam ko na ang aking katawan ay ang templo ng banal na espiritu at talagang nais kong ialay ang aking katawan bilang isang buhay na sakripisyo na banal at nakalulugod sa iyo, Panginoon. Mapagmahal na Panginoon, alam ko na hindi ko maaaring gawin ito sa aking sariling lakas. Ngunit alam ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong espiritu, maaari mong masira ang pagkaalipin sa loob. Panginoon, kinikilala ko ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa aking buhay ay nasira sa krus ni Kristo Jesus na aking Panginoon. At lumapit ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at nananalangin na pagganahin mo akong basagin ang katakawan na ito na sumisira sa aking buhay. Panginoon, tulungan mo ako na manalangin ako, baguhin mo ako sa taong gusto mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, patawarin mo ako. Ako ay naging gumon sa pagkain. Hindi ko akalain na posible ito. Ngunit natuklasan ko na ang labis kong pagkain at labis na katabaan ay resulta lamang ng pagiging gumon sa pagkain. Panginoon, gusto kong baguhin ang aking buhay at gawin itong bilang para sa iyo. At habang ginagawa kong Diyos ng aking buhay ang pagkain, alam kong wala ka sa iyong nararapat na posisyon. Salamat sa pagdadala sa akin sa isang pag-unawa na ang aking problema sa timbang ay higit pa sa simpleng pagkain na labis na pagkain. Ngunit naging kapalit para sa iyo sa aking buhay. Panginoon, wala akong karapatang asahan na tulungan mo ako sa pagkagumon na ito. Ngunit alam ko na ikaw ay isang mabait na Diyos na nagpapatawad sa kanyang mga anak kapag nakilala nila ang kanilang kasalanan. Ipagtapat mo ang kanilang mga pagkakamali sa iyo. Tumalikod ka sa kanilang masasamang lakad at ibalik ka sa iyong nararapat na lugar. Napagtanto ko na sa panahong ginawa kong Diyos ang pagkain sa aking buhay, ang aking relasyon sa iyo ay nanghihirap. Napagtanto ko ngayon na matagal na akong wala sa pakikisama sa iyong Panginoon. Ngunit ikaw ay isang mapagbiyayang Diyos na nangako na kung ipagtatapat ng iyong mga anak ang kanilang kasalanan, sa katahimikan ng ating puso ay sa katahimikan kayo ay tapat at para lamang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan na nagbabalik sa atin sa tamang relasyon sa iyo.
Salamat sa iyo na naibalik ko ang aking pakikisama sa iyo, Ama, sa pamamagitan lamang ng pag-amin sa aking kasalanan. Tulungan mo ako ngayon na malampasan ko ang problemang ito sa timbang na mayroon ako. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, ipinagtapat ko sa iyo na ako ay naging kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang sakim at matakaw, at nahihiya ako na pinahintulutan ko ang aking mapilit na ugali sa pagkain na maging napaka-out of control. Ako ay labis na nahihiya sa aking buhay at labis na ikinalulungkot na pinahihintulutan ko ang pagkahumaling na ito sa pagkain na kontrolin ang aking buhay. At na ito ay nagdudulot sa akin ng labis na kahihiyan at sakit sa puso. Panginoon, alam ko na hindi ko kayang mamuhay ng isang makadiyos. Ang buhay na kontrolado ng sarili sa aking sariling lakas. Ngunit sinabi mo sa iyong salita na ibinigay mo ang lahat ng kailangan ko upang mabuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Tulungan mo akong manalangin ako na iangkop ang lahat ng mayroon ako kay Kristo upang lumakad sa Espiritu at katotohanan, at lumakad ka sa katotohanan upang mapahiya ang gana sa pagkain at umasa sa iyo upang iligtas ako mula sa pagkaalipin na ito sa kasalanan. Ipinagdarasal ko na tapusin mo ang mabuting gawain sa akin na iyong sinimulan noong una akong naniwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mapagmahal na Panginoon, kailangan ko ang iyong tulong upang makontrol ang aking ugali sa pagkain, upang ako ay mapalaya mula sa labis na pagkain at makontrol ang aking timbang. Hinihiling ko na tulungan mo akong makamit ang tagumpay laban sa kasalanan ng katakawan, sapagkat alam ko na kung wala ang iyong sapat na biyaya at tulong ay hindi ko mapipigilan ang aking labis na gana. Panginoon, ito ay ang aking pagnanais na mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo, at ako ay sumisigaw sa iyo upang tulungan ako, Panginoon, sapagkat kung wala ka ay mabibigo lamang ako. Ngunit salamat sa Diyos na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, na nagbibigay sa akin ng lakas. Panginoon, hinahanap kita ng aking buong puso at napagtanto ko na kung ano ang posible para sa akin na makamit ang aking sariling lakas ay posible sa iyo. Tulungan mo akong kainin ang aking pagkain ng may integridad at sa paraang nakalulugod sa iyo. At pigilan ako sa paghahanap ng mga dahilan para magpakasawa ng labis. At ang pagkaalam na gawin ito ay hindi lamang pagsisinungaling sa aking sarili, kundi pati na rin sa iyo. Ama, habang ako ay nauuna sa iyo upang humingi ng tagumpay laban sa aking kasalanan ng katakawan,
nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong ginagawa sa aking buhay at ipinagdarasal ko na habang disiplinahin ko ang aking katawan na kumain ng naaangkop, kaya maaari ring akong mamuhay sa kabanalan at katuwiran sa bawat bahagi ng buhay. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tulungan mo ako, O Diyos, dahil tulad ng lahat ng mga anak ng tao, kailangan ko ang iyong araw-araw na biyaya. Ang mga pagpapala kahapon ay maaaring hikayatin, ngunit hindi mag-aalala sa mga pasanin ngayon. Naway makilala kita bilang pastol ng aking buhay at walang hanggang kaluluwa. Naway ang aking mga takot ay matunaw sa pamamagitan ng pananampalataya sa iyo at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pag-ibig. Tulungan mo akong mahalin at ipakita ang diwa ng pag-ibig sa lahat ng pagkakataon sa lahat ng tao. Naway ang aking buhay ay maging isang kaluwalhatian sa iyong sarili. Isang tulong sa aking kapwa-tao at kapaki-pakinabang sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O Diyos, alam kong mahal mo ako at pinapatawad mo ako at lahat ng iyon, at alam ko sa aking sarili na ang ilan sa aking mga pagsabog ay hindi mabuti. Ngunit Panginoon, ako ay labis na bigo dahil walang sino man ang tila nakakaunawa sa akin o kung ano ang kailangan ko. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo na wala kang anumang bagay laban sa akin at ang lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad sa iyong kamangamanghang dagat ng pagkalimot. Sa palagay ko, alam ko rin na ang aking pag-uugali sa mabuti sa lahat at ang paraan na pinapayagan ko ang aking pagkabigo na mabuo at sumabog ay talagang mali at hindi nakakalulugod sa iyo. Panginoon, alam ko na kailangan kita sa aking buhay dahil alam ko na walang iba kundi ikaw na maaaring ayusin ang pagkabigo na ito sa akin. Nagdudulot ito ng tensyon sa aking pamilya at sa aking mga kaibigan din, at alam kong kailangan itong ayusin. Panginoon, kailangan ko ang iyong biyaya sa akin, sa kaibuturan ko. Ipinakita sa akin, Panginoon, kung paano ako magiging uri ng tao na kailangan kong maging. Tulungan mo akong bumuo ng tamang uri ng relasyon sa lahat ng tao sa buhay ko. At din Lord, hinihiling ko na ipapakita mo sa akin ang tamang paraan upang mag-react kapag nagsimula ang mga bagay na bumaba sa akin at nakaramdam ako ng pagkabigo. Salamat sa iyo na talagang nagmamalasakit ka sa akin, at salamat sa iyo dahil alam ko yon sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu.
maaari akong maging taong gusto mong maging ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Paano ko pinupuri at pinapasalamatan ka, Ama, na ikaw ay isang Diyos na makapangyarihan sa lahat at na lubos na nauunawaan ang mga kahinaan, at salamat, Ama, para sa iyong masaganang probisyon at mapagbigay na kamay ng pagpapala na iyong ibinibigay sa bawat isa sa atin araw-araw. Ikaw ay isang mabuti at makapangyarihang Diyos na ang dakilang habag at magiliw na awa ay bago tuwing umaga. Mahusay ang iyong katapatan sa amin at sa lahat ng tao. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati namin, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong kadakilaang kaluwalhatian. Itinataas namin ang aming mga kamay sa pagsamba at papuri sa harap mo, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa amin, magalang na takot at mapagpakumbabang papuri. Ngunit Ama, hindi lamang namin pinupuri at pinapasalamatan ka sa matapat na pagbibigay ng aming pang-araw-araw na pangangailangan, kundi para sa kamangha-manghang kaloob ng kaligtasan na malaya mong ibinibigay sa lahat ng naniniwala sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya. Naway hindi tayo tumigil sa pagsamba sa iyo sa pag-iisip at sa gawa. At naway ang ating buhay ay hindi tumigil sa pamumuhay sa pagkamangha at pagtataka. Alam na ang walang hanggang lumikha at makapangyarihang Diyos ng sansinukob ay dapat mamatay upang iligtas ang isang makasalanan tulad ko. Purihin ang iyong banal na pangalan magpakailanman. Amen. Ama, nabubuhay tayo sa isang galit na mundo na lalong galit na mga tao, kung saan ang ating buhay ay puno ng pagbabago at paglipat. At tila lumilipat tayo sa isang mapanganib na lipunan na hindi katulad ng mundong dati nating kilala. Parami ng parami ang Ama, nararamdaman namin ang pangangailangan na kumapit ng mas malapit sa iyo. Sa bawat araw na lumilipas, alam na ikaw ay isang Diyos na hindi kailanman nagbabago sa amin. Tulungan kaming ayusin ang aming mga puso at isipan sa iyong walang hanggan at hindi nagbabagong katotohanan, at hugasan ang aming sarili araw-araw sa paglilinis ng baha ng tubig ng salita. Protektahan mo kami, manalangin kami mula sa mga taong maghahangad na pahinain ang aming tiwala sa iyo, at naway matiyagan naming tiisin ang mga paghihirap na maaari naming harapin. Paunlarin mo sa akin ang isang tunay na saloobin ng papuri at pagsamba, anuman ang mga pangyayari, at tulungan mo ako na manalangin ako upang palakasin ang aking sarili sa pananampalataya at hinahanap ang maluwalhating pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas, si Hesukristo. Anuman ang mga paghihirap at panganib
na maaari kong harapin. Ipinagdarasal ko na sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, maaari akong lumapit sa iyo na may tunay na saloobin ng papuri at pasasalamat para sa lahat ng iyong ginawa sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama, kung paano namin gustong marinig ang kahangahangang mensahe ng anghel sa sangkatauhan na ipinadala mo noong unang umaga ng Pasko, nang ang isang makalangit na kuro ay umawit ng maluwalhating pagpigil nito. Kaluwalhatian sa Diyos sa pinakamataas at kapayapaan sa lupa sa mga tao. Kung paano kami ay nagagalak na alalahanin ang maluwalhating dahilan na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang ipanganak sa isang lahi ng mga makasalanan at upang mabuhay ng isang perpektong buhay, upang sa pamamagitan ng iyong biyaya, siya ay maging kabayaran para sa ating mga kasalanan at mabawi ang kapayapaang iyon sa pagitan ng Diyos at ng tao na mawala sa harden. Napakaraming taon na ang nakalipas. Bagamat ang makalangit na kuro na iyon ay umawi ng kanilang masayang pagpigil, mga 2,000 taon na ang nakalipas. Naway ang liwanag na maluwalhating mensahe ng biyaya na ito ay sumikat ng malalim sa puso ng mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng dako. Naway ang liwanag ng maluwalhating mensahe ng biyayang nito ay sumikat ng malalim sa puso ng mga kalalakihan at kababaihan sa lahat ng dako, upang si Jesucristo ay maingat sa puso at isipan ng marami. Sapagkat si Jesus mismo ay nangako, kung ako ay bubuhatin, ay dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking sarili. Ipinagdarasal namin na maakit mo ang marami sa iyong mapagpatawad na mga bisig ng biyaya at awa. Naway hindi tayo tumigil sa kaluwalhatian sa walang hanggang mensahe ng kapayapaan sa lupa at mabuting kalooban sa mga tao, sapagkat ikaw lamang ang karapat-dapat sa lahat ng karangalan at papuri. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos at ang lupa ay nakikiisa sa kanila sa isang kahangahangang kuro ng karapat-dapat na papuri. Sa iyong banal na pangalan, ngunit hindi dapat magkaroon ng higit na pagpapahayag ng iyong biyaya at kaluwalhatian. Wala nang karapat-dapat na pagpapahayag ng iyong pagkamangha at papuri, kundi ang pagsamba na nahuhulog mula sa mga labi ng mga makasalanan, naligtas sa pamamagitan ng biyaya, sapagkat tinubos mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo at binihisan mo kami ng iyong sariling mga kasuotan ng katuwiran. Karapat-dapat ka sa aming walang tigil na papuri at kaluwalhatian sa buong panahon at sa walang hanggang mga panahon na darating. Pinupuri at pinapasalamatan namin kayo sa iyong dakila at mahalagang mga pangako. Ang panahon ng binhi at pag-aani, araw at gabi
tag-araw at taglamig, ay hindi kailanman mabibigo, sapagkat ang iyong awa ay nananatili magpakailanman. Ginagawa mo ang iyong araw upang bumangon sa masasama, pati na rin sa mga naligtas, at nagpapadala ka ng mga pag-ulan na nakakapreskong ulan sa hindi makatarungan, pati na rin sa matuwid. Ngunit Panginoon, walang higit na patotoo ng iyong kagandahang loob at pagtitiis kaysa sa pagkakataong matubos ng dugo ng iyong bugtong na anak. Isang regalo ng biyaya na ipinaabot mo sa mundo ng nahulog sa tao. Pagpapala at kaluwalhatian at karunungan at pasasalamat at karangalan at kapangyarihan maging sa ating Diyos magpakailanman. Amen. Karapat-dapat ka, O Panginoon, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan at kayamanan at karunungan at lakas at karangalan at kaluwalhatian at pagpapala, Ama. Walang anuman sa langit o sa lupa na maihahambing sa kahangahangang kaluwalhatian at biyaya na iyong ibinuhos. Sa hindi masabi at masaganang sukat sa lahing ito ng nahulog na tao. Kaya sa ginawa ng ating tagapagligtas na si Jesucristo nang ipinadala mo siya sa mundo upang maging kabayaran para sa ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kaninong kamatayan at pagkabuhay na maguli ay tinubos tayo mula sa hukay ng impyerno. Wala nang mas maganda o karapat-dapat sa ating pagkamangha at pagtataka at walang hanggang papuri kaysa sa mga niluluwalhati na sugat sa katawan ni Kristo, na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay nagpalaya sa atin mula sa pagkaalipin tungo sa kasalanan at kay Satanas, kamatayan at impyerno. Hindi lamang ninyo kami nilikha sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong makapangyarihang kamay, kundi sa pamamagitan ng iyong biyaya kami ay nabili ng isang halaga, ang mahalagang dugo ni Jesucristo. Naway hindi tayo maging masyadong pamilyar sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa ating account. Nang ipinadala mo siya upang mamatay para sa ating mga kasalanan at tubusin ang ating buhay mula sa pagkawasak. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mahal na Ama sa langit, bigla kong napagtanto na ang pagkain ay naging isang tunay na pagkahumaling sa akin, at ako ay lubos na nabigla na mapagtanto ang pinsala na ginagawa ng katakawan na ito sa aking katawan at sa aking mga relasyon, kasama ang aking relasyon sa iyo, Panginoon. Hinihiling ko na sa akin na tulungan mo akong sirain ang nakakabaliw na pananabik na ito para sa pagkain, at tandaan na sa lahat ng bagay, kabilang ang aking mga gawi sa pagkain, dapat kang luwalhatiin ng aking buhay. Tulungan mo ako, Panginoon, upang maging matalino sa aking kinakain, at ipinagdarasal ko na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay ipapakita mo sa akin ang mga pagkaang iyon na nakapipinsala sa aking katawan
ay nagiging sanhi ng aking mga mood na pagbago ng husto. Napagtanto ko na madalas na hindi lamang ang aking katawan ang apektado ng pagkahumaling na ito na kumain, ngunit ang aking mga emosyon ay naiimpluwensyahan, nagiging sanhi ng aking galit o nalulumbay at maging tamad. Panginoon, alam ko na kapag ikaw ay inilagay sa iyong tamang lugar sa aking buhay, iba pang mga bagay kabilang ang katakawan na ito ay ilalagay din sa tamang pananaw. Tulungan mo ako, Panginoon, at gabayan mo ako na suriin ang aking mga gawi sa pagkain at sirain ang pagkahumaling na ito sa pagkain, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Amang Diyos, aminin ko na hindi ko pinaparangalan sa iyo ng aking buong katawan, kaluluwa at espiritu, ngunit sa halip ay nagpakasawa sa kasakiman at katakawan na naging tinik sa aking laman. Tunay na Panginoon, ipinagtapat ko na ako ay naging alipin ng aking mga gawi sa pagkain, at ipinagdarasal ko na tulungan mo akong sirain ang mga gawi na ito na labis na nakakasira sa iyo. Alam ko na ang aking katawan ay ang templo ng banal na espiritu, at talagang nais kong ialay ang aking katawan bilang isang buhay na sakripisyo na banal at nakalulugod sa iyo, Panginoon. Mapagmahal na Panginoon, alam ko na hindi ko maaaring gawin ito sa aking sariling lakas. Ngunit alam ko na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong espiritu, maaari mong masira ang pagkaalipin sa loob. Panginoon, kinikilala ko ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa aking buhay ay nasira sa krus ni Kristo Jesus na aking Panginoon. At lumapit ako sa iyo sa aking kawalan ng kakayahan at nananalangin na pagganahin mo akong basagin ang katakawan na ito na sumisira sa aking buhay. Panginoon, tulungan mo ako na manalangin ako, baguhin mo ako sa taong gusto mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, patawarin mo ako. Ako ay naging gumon sa pagkain. Hindi ko akalain na posible ito. Ngunit natuklasan ko na ang labis kong pagkain at labis na katabaan ay resulta lamang ng pagiging gumon sa pagkain. Panginoon, gusto kong baguhin ang aking buhay at gawin itong bilang para sa iyo. At habang ginagawa kong Diyos ng aking buhay ang pagkain, alam kong wala ka sa iyong nararapat na posisyon. Salamat sa pagdadala sa akin sa isang pag-unawa na ang aking problema sa timbang ay higit pa sa simpleng pagkain na labis na pagkain, ngunit naging kapalit para sa iyo sa aking buhay. Panginoon, wala akong karapatang asahan na tulungan mo ako sa pagkagumon na ito. Ngunit alam ko na ikaw ay isang mabait na Diyos na nagpapatawad sa kanyang mga anak kapag nakilala nila ang kanilang kasalanan. Ipagtapat mo ang kanilang mga pagkakamali sa iyo. Tumalikod ka sa kanilang masasamang lakad
at ibalik ka sa iyong nararapat na lugar. Napagtanto ko na sa panahong ginawa kong Diyos ang pagkain sa aking buhay, ang aking relasyon sa iyo ay nanghihirap. Napagtanto ko ngayon na matagal na akong wala sa pagkikisama sa iyong Panginoon. Ngunit ikaw ay isang mapagbiyayang Diyos na nangako na kung ipagtatapat ng iyong mga anak ang kanilang kasalanan, sa katahimikan ng ating puso ay sa katahimikan kayo ay tapat at para lamang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan na nagbabalik sa atin sa tamang relasyon sa iyo. Salamat sa iyo na naibalik ko ang aking pakikisama sa iyo, Ama, sa pamamagitan lamang ng pag-amin sa aking kasalanan. Tulungan mo ako ngayon na malampasan ko ang problemang ito sa timbang na mayroon ako. At ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama sa langit, ipinagtapat ko sa iyo na ako ay naging kung ano ang maaari lamang ilarawan bilang sakim at matakaw, at nahihiya ako na pinahintulutan ko ang aking mapilit na ugali sa pagkain na maging napaka-out of control. Ako ay labis na nahihiya sa aking buhay at labis na ikinalulungkot na pinahihintulutan ko ang pagkahumaling na ito sa pagkain na kontrolin ang aking buhay, at na ito ay nagdudulot sa akin ng labis na kahihiyan at sakit sa puso. Panginoon, alam ko na hindi ko kayang mamuhay ng isang makadiyos. Ang buhay na kontrolado ng sarili sa aking sariling lakas. Ngunit sinabi mo sa iyong salita na ibinigay mo ang lahat ng kailangan ko upang mabuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus. Tulungan mo akong manalangin ako na iangkop ang lahat ng mayroon ako kay Kristo upang lumakad sa Espiritu at katotohanan, at lumakad ka sa katotohanan upang mapahiya ang gana sa pagkain at umasa sa iyo upang iligtas ako mula sa pagkaalipin na ito sa kasalanan. Ipinagdarasal ko na tapusin mo ang mabuting gawain sa akin na iyong sinimulan noong una akong naniwala sa Panginoong Hesus bilang aking tagapagligtas, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mapagmahal na Panginoon, kailangan ko ang iyong tulong upang makontrol ang aking ugali sa pagkain, upang ako ay mapalaya mula sa labis na pagkain at makontrol ang aking timbang. Hinihiling ko na tulungan mo akong makamit ang tagumpay laban sa kasalanan ng katakawan, sapagkat alam ko na kung wala ang iyong sapat na biyaya at tulong ay hindi ko mapipigilan ang aking labis na gana. Panginoon, ito ay ang aking pagnanais na mamuhay ng isang buhay na nagpaparangal sa iyo, at ako ay sumisigaw sa iyo upang tulungan ako, Panginoon, sapagkat kung wala ka ay mabibigo lamang ako. Ngunit salamat sa Diyos na magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo, na nagbibigay sa akin ng lakas.
Panginoon, hinahanap kita ng aking buong puso at napagtanto ko na kung ano ang posible para sa akin na makamit ang aking sariling lakas ay posible sa iyo. Tulungan mo akong kainin ang aking pagkain ng may integridad at sa paraang nakalulugod sa iyo. At pigilan ako sa paghahanap ng mga dahilan para magpakasawa ng labis. At ang pagkaalam na gawin ito ay hindi lamang pagsisinungaling sa aking sarili, kundi pati na rin sa iyo. Ama, habang ako ay nauuna sa iyo upang humingi ng tagumpay laban sa aking kasalanan ng katakawan, nagpapasalamat ako sa iyo sa iyong ginagawa sa aking buhay at ipinagdarasal ko na habang disiplinahin ko ang aking katawan na kumain ng naaangkop, kaya maaari ring akong mamuhay sa kabanalan at katuwiran sa bawat bahagi ng buhay. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.